You know, in this world, every man's name is his honor. Every man's name is his glory. Do not touch his name. He will kill you. Or he will be killed because of that. He laid down my name for 33 years to be the doormat of people because I followed his will, because I taught his will, because I live his will. Because of him, they made me a doormat. They persecuted me and maligned me, but I did not mind my name. I laid down my name for him. Not for me, but for him. That's why June 17, he lifted me up. He took my life back. And he said, I'll give you a name that cannot be maligned, which is above every name. My name becomes your name, and your name becomes my new name. So this guy is me, and I'm being threatened with a lawsuit. Let me explain. A few months ago, I told a story about this turd, Apollo Poolboy, or whatever the hell his name is. In case you forgot, he's the guy from the Philippines who claims that he's the son of God. And he started his own church, and he got really rich off of it, and apparently he started sexually abusing his followers. Then he became wanted in 2 different countries, and then, bam, he gets arrested. Here's his mugshot, and now the man who claims to be the son of God is sitting in jail in the Philippines. So a few months ago, I told this story, and I outlined a lot of the crimes he's being accused of, and then I moved on to the next story, and I didn't really think anything about it. Sometime later, I check an email account that I check like once every 6 months, and I see that I got an email from a law firm in the Philippines stating that they represent Apollo. And they sent me this very long and detailed demand letter telling me basically they're going to take legal action against me, probably sue me, if I don't not only take down my video, but they're insisting that I make a public apology. Now, I haven't replied to this email, so consider this video my official response to Apollo's legal threat. Dear Mr. Apollo, first of all, fuck you. Second of all, I understand you threatening people probably works well for you most of the time. I mean, you're a powerful man. You have a lot of influence in some circles. I get it. I also understand that you and your church are very wealthy. Like you own your own broadcasting network, you own a private jet, a personal helicopter. You own a church compound with an arena that's so massive it seats 75,000 people. Which means when it's done being built, you will own the largest indoor arena in the world. You have an estimated net worth of $100 million. I get it. We all get it. You've gotten very, very rich off of your religion. Here's the thing, though. Your wealth doesn't scare me. Just because you have money doesn't make you untouchable. See, where I'm from, we're very big on our freedom of expression. And if the FBI is accusing you of all these crimes, and the Filipino government is also accusing you of all these crimes, then I reserve the right to make a video about said crimes. In fact, I'm not saying anything about you that the FBI's most wanted poster of you isn't already saying. Like, for example, that you engaged in sex trafficking by force, fraud, or coercion. Or that you engaged in sex trafficking of children. Or how about the 74-page grand jury indictment that outlines all these crimes you're being accused of, including sex trafficking by force, fraud, or coercion, and sex trafficking of children? Or what about what the Filipino government is formally accusing you of? Sexually abusing your followers or grooming children into sex. That means that you screwed up so bad that 2 separate governments that aren't even working together on this, that means that they are each, in their own right, independently accusing you of the same crimes in their respective countries. Are each of these governments just making it up? What, to make you look bad? Sir, you aren't important enough for world governments to just make shit up about you. And what about all the witnesses who came out against you? Are they all just making it up too? The Filipino police identified 68 sexual abuse victims. 68!
Bro, you're putting up Bill Cosby numbers. And now that it's all gone public, people like me are talking about it. And you're gonna try and threaten us and silence us with lawsuits? Okay, Apollo, let me make this clear so that you can understand it. When I made my video and suggested that you're a sex trafficker, what I really meant to say was, you're a sex trafficker. Let me say that again. You're a sex trafficker. And in case that wasn't clear, you're a sex trafficker! And if you really don't want people calling you a sex trafficker, then maybe, I don't know, try sex trafficking less. And if my words upset you, if they really, really, truly upset you, then feel free to come to the United States. Oh, that's right, you can't, because you're wanted by the FBI for, what was it again? Oh, that's right, sex trafficking. Oh, and by the way, while I got your attention, here's something else I want you to think about while you sit there in a Filipino jail. Sir, you are not the son of some god. You're definitely not Jesus. Hell, you're not even a free man. You, in fact, are a con artist, a cult leader who apparently can't even get laid without coercing kids into it. You're basically the Filipino Diddy. So no, Mr. Pool Boy, not only am I not going to take down my video, I might just go ahead and post it again, twice, just to show you that I'm not afraid of you. And as far as me making a public apology goes, I got your public apology. I wrote it down and filed it away right in my ass. So go ahead, file your lawsuit. I'll be here waiting, ready to publicize the whole thing and remind the world each time exactly what you're being accused of. Because you will never, never stop me from talking about the awful things that you've done. Good day, sir. And so this is, for you guys, for the rest of you guys, if this Apollo guy does follow through with this and he does file this lawsuit, I will tell you guys everything. As it happens, I will take you along for the ride. Might be fun. So this guy is me. And I'm being threatened with a lawsuit. Nahaharap sa mga kasong libel at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang content creator matapos ireklamo ni Apollo Kibuloy. Dinimanda ni Kibuloy si Ray William Johnson dahil sa isa umunong mapanirang video noong October 2024 kung saan inilahad niya ang mga alegasyon laban sa self-proclaimed na pastor. Base sa dokumentong ipinakita ni Johnson, inakusahan siya ng pagpapakalat ng grossly defamatory and unfounded statements matapos ikwento ang human trafficking, financial exploitation at iba pang krimen na ikinokonekta kay Kibuloy. Nakadetain sa Pasig City Jail si Kibuloy at nahaharap sa mga kasong human trafficking na non-bailable, child abuse at sexual abuse. Inaresto siya noong Setyembre matapos ang ilang araw na manhunt sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Tatakbo si Kibuloy bilang senador sa eleksyon sa susunod na taon. Binigyan si Johnson ng 3 araw para burahin ang video at maglabas ng public apology pero tila hindi siya natitinag. Your wealth doesn't scare me. Just because you have money doesn't make you untouchable. When I made my video and suggested that you're a sex trafficker, what I really meant to say was, you're a sex trafficker. Let me say that again. You're a sex trafficker. And in case that wasn't clear, you're a sex trafficker! Dagdag niya, handa siyang harapin ang mga kasong isasampa ni Kibuloy. Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolestya umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa mga bagong lumantad na biktima raw ng self-proclaimed appointed Son of God. Pero git ang kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan ang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kwento raw ng mga biktima, kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina, ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay they are still pure,
intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Para raw mapatahimik ang mga biktima, tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Sagot naman ng kampo ni Kibuloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na alegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si Pastor hindi lang bilang abogado but bilang kaibigan. Mabait si Pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga pinagsasabi ng mga allegation. I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Kibuloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Kibuloy na magpapasya na ang korte sa hiling nilang mailipat sa kustudiya ng AFP ang pastor. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Ilalagay niya pala ako sa kapahamakan. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada na sa pagkakaalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang Dean o Administrator. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building, kung saan doon kumakain si Kibuloy. Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinuruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional na alas 4 o alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ang proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. Kalaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nag-serve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko at alam din ng lahat na paborito ni pastor si Stephanie Ibarra. Parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 2017, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa.
Nung nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Noong February 2023, dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ihanda ako para maging membro ng Inner Pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng Inner Circle. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sa laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain. At nung nalaman ko iyon, nagtapa ako kay Patricia kasi pakiramdam ko ilalagay niya pala ako sa kapamakan at hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng KOJC ay bawang panlilin lang lamang. Ito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Hindi niya po ako at siya. Ako po si alias Rene. Nasa 8 taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpas sa ilalim ng batas. Nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan. Kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal. Ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain.
At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng kingdom. Ito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako at siya. May basbas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero hindi ako hindi po naniwala because pinagalitan ako sa kapal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 AM to 4 PM po yung duty ko sa newsroom. At 6 PM to 11 PM naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SME9. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng SME9, kinausap po ako ng SME9 CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor
Minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Sinabi ni Pastor Kibuloy kami dapat iuntog sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Dapat din daw namin lagyan ng sili sa mata at bibig at ang ari namin. Pinapirma po kami ng waiver. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Ganon sila kalupit. Nagkanubya po ako ng anak sa isa naming suki. Wala naman kaming ginawa. Niyaya ko lang siya manood ng sine. Sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos ni-report na ako. Kasalanan daw. Na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up na tawag ni Pastor. Yung true calling siya, yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala. Nanonood ng sine, nagipagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Sinabitan ng mahabang papel sa liig. Doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga puntayo na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro the Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin, ialay namin kay Pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo-lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full-time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganon sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin. Sinabi niya sa amin kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin bilang parusa, dapat iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ. Nagpaalam kami sa isa kong kasama pero hindi kami pinalabas sa compound sa task force. May lalaking may baril. Paalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang bartolina. Mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric pan. Masyadong mainit. 2 araw kami nandun. Umakyat si minister, 2 minister. Ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang. Ang leader ng Task Force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So, ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo ma'am, before yun binasahan mo na kasi ng Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first congregation here in Ukraine. So they were trying me that I will also join them. They've been like trying to get me in also to the kingdom. What year did you go to Davao? I think it's 2012. Okay, and then can you tell me how you became a pastoral? I became pastoral maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had the preparation there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember after it's late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibuloy, he's waiting for you, he's calling. So I didn't think anything. And then when Pastor Kibuloy called me, he was asking me if I will become a pastoral. And he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrifice your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. You have to sacrifice your body. You have to have a with him. Not right away that I was okay with that. It's maybe 4 months more.
Around what month did it start when he started? Maybe it's like summer 2013, something like that. How long were you a pastoral, and how long were you being used by Pastor Kibuloy? If it's from 2013, and then I left 2021. So it's like 8 years, I think. And during that whole period, you were being used by Kibuloy? Yes. You also met the other pastorals, the other Ukrainian pastorals? Yes, all of us. You don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's not all the same. It's like he will sleep with someone like once or two times, and the other one, they have to be like every week, like night. It's called night duty. Like Okay. us, we've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have a, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because